Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon gabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon ah, upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh Al-Fadil, mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Una sa lahat, ang papuri at salamat ay para lamang sa Allah at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, patawarin at dagdagan ng kaalaman sa ating pananampalataya. Ngayong hapon dito sa gitnang silangan at gabi sa ating bansang Sinilangan, tayo po inshallah ay magpapatuloy ng ating talakayan sa kitab ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na ito ang Mulakhas al-Fiqhi. At gaya ng nabanggit natin, tayo ay nasa Kitabus Salah. Nagsimula po tayo sa Kitabus Salah at ang ating tatalakayin ngayong hapon na ito at gabi sa ating bansang Pilipinas ay ang tungkol sa babun fi shurutis salah. Ito ay mga kondisyon ng sala o mga alituntunin ng kondisyon ng sala. Hindi man natin matalakay ang lahat ng ito sapagkat mayroong kahabaan ng pagtatalakay tungkol dito, pero tatalakay natin ang kabahagi nito at inshallah matapos natin sa mga ibang araw inshallah ta'ala. Gaya ng binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, al-shartu lugatan al-alama. Ibig sabihin na ang shart sa luga, sa wika, ay di tayo yung condition. Ang shart po ay condition. Okay, shurut, condition ay ang shart, ito ay condition na kung saan ang condition anya o shart sa wika ay isang tanda o ito ay tinatawag na tanda o pamantayan. Wa syar'an at sa makahulugan sa batas ng Islam ng ating mga ulama, ito ay nangangailangan na gawin ng sinuman dahil ang pag-iwan nito ay mawawalan ng halaga o ng saysay ang kanyang gagawin katulad halimbawa ng sala. So yun po yung mga tinatawag na shart, mga kondisyon. Na kapag ito ay iniwan ng isang tao, hindi matatanggap ang kanyang gagawin na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag iniwan niya ang mga kondisyon nito. Diba, bago niya gawin ang isang bagay, isang gawain, at iniwan niya ang mga kondisyon nito, hindi matatanggap yung tawag dito yung kanyang gagawin. So katulad lang halimbawa ng mga pag-apply halimbawa, magbibigay ang mga kumpanya o ano pa man ng mga kondisyon at kapag ito ay hindi mo na gawa, maaaring hindi ka tanggapin. Okay? So, yun ang dahilan, yun ang mga tinatawag na shart o mga kondisyon. Ngayon, sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na mayroong tinatawag na shurutus salah, mga kondisyon ng salah na kung saan matatawakkafu sihhatuha 'alayha ma'al imkan. Ibig sabihin na ang mga kondisyon ng sala ay dito nakasalalay ang bisa ng ating sala hanggat kakayanin natin o hanggat makakaya natin. So,
mapapansin natin dito na ma'al-imkan dahil hindi may mga bagay na maaaring tawag dito, hindi natin magawa yung mga kondisyon, ibang mga kondisyon ng sala sa mga maraming kadahilanan, okay, na tinatanggap sa Islam. Okay, sa Sharia ng Islam, batas ng Islam. Walil salati syurutun, at ang sala niya ay may mga kondisyon na kung kaya wala ito o hindi magiging kung wala ito, halimbawa sabi niya, kung wala ito ay hindi magiging tama. Ang tinutukoy na hindi magiging tama ang ating sala. Kung ang ilan o lahat ng mga ito ay hindi natupad, ang sala ay walang halaga. Halimbawa, ang ilan sa mga ito ay hindi natupad, hindi nagawa, hindi natin naisagawa, o hindi naisagawa ang lahat ng ito, ang ating sala ay walang halaga, walang bisa ang ating sala o hindi tama ang ating sala. So kabilang dito, actually, mayroong mga ibang tawag dito, syurut ng sala. Kasi kung di ako nagkakamali, ang syurut ng sala, sinabi ng Rasulullah ay tamaniya. Kung di ako nagkakamali. Okay? Pakikorek lang ako kung ano. So, ang binanggit lang kasi dito ni Sheikh ay yung tawag dito, yung iba nito o yung mga ang binanggit lang dito ni Sheikh ay 5. So, mayroong mga kabilang dito na hindi binanggit ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Actually, ito ay mga natalakay natin siguro ng mga nauna. So, ang tinalakay lang dito ni Sheikh ay yung mga importante at yung mga natalakay natin, actually ay natalakay pala natin ito sa pagtatalakay natin ng Kitabul Tahara. Yun ang dahilan kung bakit hindi na binanggit dito ang mga kabilang dito. Kasi yung ang mga surut o condition ng sala, gaya ng sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, ay gaya ng sinabi natin, ito ay kabilang sa mga nabanggit natin sa Kitab al-Tahara or patungkol sa kadalisayan, paglilinis, na ito ang una, ang Islam. Siyempre, ang surut ng sala, unang-una, tis'a, sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mayroong siyam, siyam ang condition ng sala. Kabilang dito yung mga nabanggit na natin ng mga nauna, ang al-Islam, ikaw ay Muslim, siyempre hindi naman matatanggap ang sala mo kung hindi ka Muslim. Pangalawa, wala akal, ibig sabihin mayroong matinong pag-iisip. Okay, mayroong matinong pag-iisip, hindi siya baliw. Pangatlo, what tamayiz, ibig sabihin na kinakailangan ikaw ay nasa tamang pag-iisip, tamang gulang. Ang tamang gulang na tinukoy natin dito, nabanggit natin sa Kitab al-Tahara, kapag ikaw ay nasa at-tamayiz, ibig sabihin na kapag ikaw ay napaghiwalay ng bata ang tama at mali, at yun ang tinatawag na at-tamayiz. Kabilang din dito ang raf'ul hadath. Ang raf'ul hadath, ito yung pagsasagawa ng wudu at paliligo halimbawa. Yung pahara, di ba? Halimbawa, magsasagawa ka ng wudu kung maliit na karumihan at maliligo ka kung malaking karumihan ang nangyari. So yun po yung 4 na kabilang na hindi binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, dahil ito ay ng mga natalakay na natin at alam na natin yung mga patungkol dito, yung pagwudu, paliligo, yung tamang pag-iisip, yung tamang gulang, natalakay natin ng mga ito, na ikaw ay Muslim. So itong 4 hindi binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala sa binanggit niya rito na syurutus sala. Okay po, para maging malinaw. So ang unang binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na syurutus sala, asyartul awwal ay dukhul waqtiha. Dito na siya sa pagpasok niya ng oras nito. Okay? Gaya ng sinabi niya, ang unang kondisyon ay ang pagpasok ng oras nito. Okay? Ng sala, oras ng
sala. So, sabi rito ni Sheikh Salih Fawzan rahimahullah ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ibig sabihin na katotohanan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdarasal o ang sala ay isang tungkulin na kung saan itinagubilin para sa mga naniniwala sa mga itinakdang oras nito. So, kung mapapansin natin dito mga kapatid sa pananampalataya, inna salata kanat ala al-mu'minin. Di ba? So, gaya ng sabi natin kanina, kabilang sa kondisyon ng sala, al-Islam. Ibig sabihin ikaw ay Muslim. Kaya mapapansin natin na ito ay itinagubili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga naniniwala. Okay? Kitabang mawquta sa mga itinakdang oras nito. Okay? Sa Suratul Nisa. Ibig sabihin, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay mafruḍan fi awqatin muhaddadatin. Ibig sabihin ito ay obligado sa mga itinakdang oras nito na kung saan ang mga oras ay siyang mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang Allah subhanahu wa ta'ala, waqat Allahu as-salah, ibig sabihin na ang Allah ay nagtakda ng tiyak na oras para sa pagdarasal, bimana annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman. Ibig sabihin na siya ay nagtakda ng tiyak na oras para dito sa pagdarasal na ito, mga takdang oras para sa pagdarasal na ito, na ang mga Muslim, kumbaga ay nagkaisa na ang 5 araw-araw na pagdarasal o ang 5 salawat, 5 ulit na pagdarasal araw-araw, ay may tiyak o natatangi mga takdang oras na kapag hindi na isagawa ito bago magsala, ay hindi tama ang sala. So, kapag halimbawa, hindi dumating ang oras ng sala, hindi matatanggap ang iyong sala. Yun ang tinutukoy dito. Qala Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sinabi ng Amirul Mu'minin na si Umar ibn Khattab, as-salatu laha waqt, syaratahu Allahu laha, la tasahha illa bihi. Ang pagdarasalan niya ay mayroong takdang oras na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay hindi wasto o hindi matatanggap o hindi tama kung wala ang mga ito. Okay? Kung hindi tayo sumailalim sa mga oras nito. So, gaya ng sabi niya dito na magiging obligado lamang ang pagdarasal, ang salam, kapag magsimula ang oras nito. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aqimus salata liduluki syams sa Suratul Isra. Ibig sabihin na isagawa ng ganap ang sala mula sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng tanghaling tapat. Okay? Isagawa ng ganap ang sala mula sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng tanghaling tapat. So, mayroong tinutukoy dito na oras. Okay? وقد أجمع العلماء على فضيلة الاتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة. Na kung saan ang mga scholar natin, mga ulama natin ay nagkakaisang napagkasunduan na ang pinakamainam na pagsasagawa ng sala, pagdarasal, ay sa itinakdang oras nito sa pangkalahatan. Batay sa talatang ito at sa pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi nito, fastabiqul khairat. Ibig sabihin, kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mag-unahan sa paggawa ng mga kabutihan. So, ito ay nangangahulugan po mga kapatid sa pananampalataya, na ang pinakamainam na pagsasagawa ng sala ay sa pinaka-itinakdang oras nito. Kung kailan dumating ang oras nito. At dapat doon natin agad isasagawa ang sala. Dahil yun ang pinakamainam at may pinakamalaking gantimpala. Kaya binanggit dito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah na fastabiqul khairat, kayo ay mag-unahan sa paggawa ng mga kabutihan. Okay? At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ibig sabihin na at magmadali at maging maagap kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon. So, alam natin na ang sala ay dua at ito ay paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magmadali tayo kapag dumating ang oras ng sala. Gayon din at sinabi rin ng Allah wa qala ta'ala, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. At ang mga nangunguna tungo sa kabutihan sa daigdig, sila rin ang mangunguna tungo sa mataas na antas sa kabilang buhay.
At sila ang tunay na mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala na mga tinatawag na al-muqarrabun ay tawag dito, papapasukin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang Rab na tagapaglikha. Saan? Sa kanyang paraiso. So, ibig sabihin, yung nangunguna laging gumawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila rin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangunguna tungo sa mataas na antas sa kabilang buhay. So, sila ang mangunguna ng mga matataas na bagay sa kabilang buhay. So, dapat tayo ay mas maaga. Gayon din, sa Sahihain, sinabi rin sa dalawang Sahih, ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim na isinilaysay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam suila, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na ito na sinabi ito sa Altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang gawain ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung gawain, pagsamba na kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagdarasal sa tamang oras nito. Okay? So, kinakailangan maisala natin ang sala sa tamang oras nito kapag dumating mismo ang oras ng sala. Gayon din, na waqala ta'ala, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawat. Ibig sabihin na pangalagaan ninyo ang 5 takdang pagdarasal, yung 5 ulit na pagdarasal. Kung kaya, al-ityanu biha awwalu wa min al-muhafadha muhafadhat alayha al-ityanu biha awwalu waqtiha. Ang pangangalaga na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay bahagi nito ng pangangalaga sa oras ng sala ay ang mga ito ang isagawa ang mga ito sa takdang oras nito. Isagawa ang mga ito sa takdang oras nito. Huwag natin ipagpaliban ng oras ng sala. Ngayon, ang mga obligadong pagdarasal ay 5 beses sa isang araw at gabi. Yung 5 ulit na pagdarasal na obligado ay 5 ulit sa araw at gabi. Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang bawat sala ay may angkop na oras na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala o may takdang oras na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan naaangkop ito sa mga kalagayan ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maisagawa nila ang mga pagdarasal sa mga oras nito, sa tamang oras nito, na kung saan hindi nakakaabala sa kanila o hindi nakakaabala sa kanilang paghahanap buhay. Yung oras ng sala, kung papansinin po natin, hindi po ito nakakaabala sa paghahanap buhay natin, mga kapatid sa pananampalataya. Bagkus ay tinutulungan pa tayo nito upang makapagpahinga tayo sa kanila sa ating mga trabaho. At gayon din na mabayaran ang mga kasalanan na ating nagawa. Ibig sabihin nito na yung mga oras ng sala mismo, mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi ito nakakaabala sa paghahanap buhay natin. At gayon din na kung tutuusin habang naghanap buhay ka sa buong araw na yun, halimbawa, ay pagpapahingahin ka ng sala. Kasi kapag dumating ang oras ng sala, makakapagpahinga ka. At sa pagpapahinga mo na yun ay maaaring mag-refresh yung utak mo halimbawa doon sa trabaho mo at nakapagtrabaho ka ng maayos muli, di ba? Sa pag-continue ng iyong trabaho. Okay? So, ibig sabihin dito nakakaabala sa ating trabaho itong ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga oras. Okay? Mga oras ng sala. Gayon din na sa oras na tayo ay magsasagawa ng sala, ay gayon din na pinatatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala o nababayaran natin ang mga pagkakasala sa araw-araw na kasalanan. Okay? Ngayon, binanggit dito, at gayon din na binanggit niya rito na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inihalin tulad ito sa isang umaagos na ilog kung saan ang isang tao ay naglilinis ng kanyang sarili ng 5 beses at walang natitira sa kanyang dumi. So, alam natin na mayroong hadith na binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na kapag tayo ay nagsasala ng 5 beses ang araw, para tayong naliligo ng araw-araw na walang matitira sa ating mga dumi sa katawan natin, di ba? So, ibig sabihin, gayon din na walang matitirang kasalanan sa atin kung tayo ay nagsasala ng 5 ulit araw-araw. At ito ang mga oras na babanggitin natin patungkol sa mga 5 ulit na sala. Una na binanggit dito, salatul dhuhr, yung pagdarasal sa dhuhr. Sabi rito na ang oras nito ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Ang oras ng dhuhr nagsisimula sa paglubog ng araw. Ibig sabihin na paglubog ng araw dito ay ang pagkiling o paggawi nito mula sa direksyon ng kanluran o lubugan ng araw. So kapag papunta na yung araw sa lubugan nito halimbawa, ibig sabihin na pagkatapos ng tanghaling tapat, nagsisimula ang oras ng salatul dhuhr. Okay? At ito ang kalagitnaan ng araw na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, sa isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aqimus salata liduluki syams, sa suratul Isra, na sabi ng Allah, isagawa ng ganap ang salah mula sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng tanghaling tapat. So, ibig sabihin, yung salatul dhuhr, ang oras nito, kaya po yung mga nagtatanong sa, lalo na yung mga bagong yakap ng Islam na nagtatanong sila, ano ba yung tamang, ano ba yung mga oras ng sala? Hindi po tayo makapagbigay ng tawag dito ng eksaktong oras ng sala kasi nag-iiba po ito. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay siya ng tamang tawag dito tamang panahon ng oras ng sala. So, kung ikaw halimbawa, alam mo yung tanghalin tapat, ang tanghalin tapat kapag nakatayo ka sa araw, halimbawa, wala kang makitang anino. Ang tawag doon ay tanghalin tapat. Okay? So, kapag halimbawa, ang tawag dito, ang araw halimbawa, or habang nakatayo ka sa araw, ay mayroon kang nakitang kaunting anino na yung anino ay papunta doon sa silangan kasi nga yung araw ay nandito na sa pakanluran. Kapag mayroon kang nakitang anino, kunting anino halimbawa, ibig sabihin tapos na ang tanghaling tapat at doon na nagsimula ang oras ng salatul dhuhr. Ganun po. So, yun po yung para po makuha natin ang eksaktong oras, eksaktong panahon ng sala ng dhuhr. So, ibig sabihin ang oras ng tanghali ay nakikilala sa paglitaw ng anino sa silangan matapos itong paglitaw ng anino sa kanluran ay sa silangan matapos itong mawala sa kanluran. So ang oras ng tanghali ay umaabot hanggang ang anino ng isang bagay ay maging kapareho ng haba nito. Okay? Ibig sabihin yung oras ng sala ng dhuhr para po sa kaalaman ng lahat ay matatapos po ito kapag ang yung anino, halimbawa kung nakatayo ka ang mga bagay, ay naging kaparehas niya yung anino niya, ibig sabihin doon nagtatapos ang salatul dhuhr, yung oras ng salatul dhuhr. So, mula doon sa paglitaw ng kaunting anino, hanggang sa maging kahalintulad ng isang bagay o ng isang tao ang kanyang anino, magkasing haba ng kanyang anino, halimbawa habang siya ay nakatayo o habang nakatayo ang isang bagay, ay tawag dito magkasing haba ng kanyang o kasing haba ng kanyang anino o ang kanyang anino ay kasing haba ng isang bagay na yun o ng isang tao na yun. Ibig sabihin yun yung intahi o oras ng pagtatapos ng salatul dhuhr. So, ganun po natin nakukuha ang eksaktong oras ng salatul dhuhr. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito na sabi niya, waktu salat al-dhuhri, idha zalat al-shamsu, wa kana dhillu ar-rajuli kaqulihi. Okay, akhrajahu Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oras aniya ng salat al-dhuhr ay pagtatapos ng tanghaling tapat at ang anino ng isang tao ay maging kapareha o kapareho ng haba ng kanyang sarili. So, ibig sabihin, mula doon sa pagtatapos ng tanghaling tapat hanggang sa maging kapareho ng bagay ang kanyang anino halimbawa, ibig sabihin doon nagtatapos ang salatul dhuhr. Ngayon, binanggit din dito na wayustahabbu ta'jiluha fi awwalil waqt. Ibig sabihin na mustahab po, kaaya-aya, na isagawa ito ng maaga sa takdang oras nito. Kapag pumasok agad yung oras ng salatul dhuhr, isagawa po natin ito agad. Ito yung pinakamustahab, kaaya-aya po na gawain. Maliban sa matinding init. So, nilinaw dito, illa fi shiddatil har. Ibig sabihin na maliban sa
matinding init kung saan mustahab na ipagpaliban ito hanggang sa humupa ang init. Kasi may mga panahon o may mga lugar na talagang napaka-init. Minsan may mga panahon, lalo na dito sa Saudi Arabia, kapag tawag dito panahon ng tag-init, napaka-init. Nakikita niyo naman siguro na nakakalusaw minsan ng plastic, nakakaluto sabi nila ng itlog kapag binabad mo yung itlog sa sa tanghaling tapat. Kaya kung halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, maliban niya kung matindi yung init, masyadong matindi ang init. Kung saan mas mustahab o kaaya-aya na ipagpaliban naman ito hanggang sa humupa ang init. At ito ay batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna shiddat al-harri min fayhi jahannam. Ibig sabihin na kapag ang init, sabi ni Propeta Muhammad, ay tumindi, hayaan na humupa ito bago magsala. Sapagkat ang matinding init na ito ay mula sa nakakapasong init ng impyerno. Subhanallah. So ganito po ang oras ng salatul dhuhr. Okay? Pangalawa, salatul asr, ang pagdarasal ng asr. At ang oras nito ay nagsisimula sa pagtatapos ng pagdarasal ng dhuhr. Yung katapusan ng salatul dhuhr, doon nagsisimula ang salatul asr. Ibig sabihin, pagtatapos nun, ay magsisimula ang salatul asr. Ibig sabihin, mula sa oras na ang anino ng isang bagay ay maging kapareho ng haba ng kanyang sarili. So hanggang magsimulang mawala ang mga sinag ng araw. Okay, mayroong binanggit dito Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. ويمتد إلى اصفرار الشمس. Ibig sabihin na hanggang anya magsimulang mawala ang mga sinag ng araw at nagiging dilaw ang kanyang kabilugan bago ito lumubog, ayon sa tamang opinion ng mga scholar. Okay, so ganyan din na binanggit din dito na sunnah o kaaya-aya na isagawa ito ng maaga sa takdang oras nito. So ito ang panggit ng sala, ang salatul asr, ang panggit ng sala na tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan nito sa maluwalhating Quran. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta sa suratul Baqarah. Pangalagaan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang 5 takdang oras, ay may 5 takdang pagdarasal o sala. At lalo na ang panggit ng sala. So napatunayan ito sa mga hadith na ito ay ang pagdarasal ng salatul asr. Ito yung salatul asr, ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, mga kapatid sa pananampalataya, ang salatul maghrib, ang pagdarasal ng maghrib. So tatandaan po natin yung salatul asr mula doon sa pagtatapos ng salatul dhuhr hanggang sa paglubog ng araw. Kapag palubog na yung araw na naging madilaw na yung kabilugan ng araw at mayroon pa tayong nakikitang mga sinag ng araw, habang palubog na yun ay oras ng salatul asr. Hanggang doon ang oras ng salatul asr. Samantala, ang salatul maghrib, ang oras nito ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Kapag lumubog na yung araw, ibig sabihin ay ang kabuuan ng paglubog ng araw, na kung saan walang anumang bagay na makikita. Okay? Walang anumang bagay na makikita nung araw, yung araw na yun mismo, at ang mga sinag nito. Okay? Maging mula sa kapatagan o bundok, halimbawa kahit sa kabundukan, kahit sa kapatagan, wala kang makitang araw, doon nagsimula ang salatul maghrib. Ang paglubog ng araw ay kilala rin sa pamamagitan ng paglapit ng dilim ng gabi mula sa silangan, dahil ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sa'im." Rawahu al-Bukhari, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita ninyong dumidilim na mula sa silangan, ibig sabihin mula sa silangan ng araw, halimbawa, nakikita ninyong dumidilim na papuntang kanluran at ang araw ay lumubog na, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gayon sabi niya, ang nag-aayuno ay nararapat na mag-iftar. So ibig sabihin, nararapat na mag-iftar ang isang nag-aayuno kapag nakita niyang lumubog na ang araw at yung dilim ay nagmula doon sa silangan papuntang kanluran. So doon na pwede mag-iftar ang isang tao na nag-aayuno, ibig sabihin, yun na rin ang simula ng salatul maghrib. Okay? Pagkatapos, ang oras ng maghrib ay umaabot hanggang sa mawala ang pulang takip siling. Okay? So, ang takip siling na tinutukoy dito ay magkahalong puti at pula. Yung takip siling, yung magkahalong puti at pula sa kalangitan, pagkatapos ay mawawala ang pamumula nito at maiiwan ang purong puti. Pagkatapos ay lulubog ito.
Kaya ang pagkawala ng purong puti ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng pamumula nito ng kalangitan, at ibig sabihin nun ay hanggang doon lang ang Salatul Maghrib. Okay? Kapag nawala na yung pamumula, kasi magkahalong pamumula at pamumuti ng kalangitan, at kapag nawala na yon, pumalit na yung pamumuti ng kalangitan, at tawag dito, nagsimulang magdilim na, at naging madilim na, wala na yung mapula at maputing kalangitan, ibig sabihin nun, doon nagtatapos ang Salatul Maghrib at papasok na doon ang Salatul Isha. Sinabi nito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, sunnah na madaliin ang pagdarasal ng Maghrib sa simula ng oras nito. Kasi ang oras ng Salatul Maghrib ay napakaikli lamang. Kaya dapat na ito ay madaliin, isala ito agad kapag lumubog na ang araw. Gaya ng isinalaysay ni At-Tirmidhi sa autoridad ni Salaman, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal ng Maghrib nagsasara ng Maghrib kapag lumubog na ang araw. Gaya ng sinabi nito an Salamat bin al-Aqwa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-Maghrib idha gharabat ash-shams wa tawarat bil hijab. Akhadahu al-Bukhari wa Muslim. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal ng Maghrib kapag lumubog ang araw hanggang sa ang araw ay tuluyan ng mawala. So siya ay nagsabi, ito ay opinion ng karamihan sa mga eskola. Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala sa mga sahaba at ng mga sumunod sa kanila mula sa mga tabi'in. Kabilang din dito mga kapatid ay ang Salatul Isha. So ang Salatul Isha, ang oras nito ay nagsisimula sa pagtatapos ng oras ng Maghrib. Okay? Ibig sabihin sa paglubog ng pulang takip silin at umabot hanggang sa pagsikat ng ikalawang bukang liwayway. Umabot ang Salatul Isha hanggang sa pagsikat ng ikalawang bukang liwayway. Ibig sabihin yung malapit na yung Fajr. So ito ay nahati sa dalawang bahagi. Yung tinatawag waqtul ikhtiyari at saka yung tinatawag na waqtul idtirab. Ang waqtul ikhtiyar, ito po yung umabot hanggang sa ikatlong bahagi ng gabi. So hanggang natin gabi. Ibig sabihin, ang unang oras ng Salatul Isha ay mula doon sa pagkatapos ng Salatul Maghrib, oras ng Salatul Maghrib hanggang doon hating gabi. Okay? Yung pangatlong gabi. Hanggang doon yung hating gabi. Yun ang tinatawag na waqtul ikhtiyari. At ang waqtul ikhtiyar ay mula doon sa oras ng Maghrib, pagkatapos ng Salatul Maghrib, hanggang sa pagsikat ng ikalawang bukang liwayway. So yun yung tinatawag na ikhtiyari. Ibig sabihin darura. Okay? So ang pagpapaliban sa pagdarasal hanggang sa huling bahagi ng tinakdang oras, hanggang sa ikatlong bahagi ng gabi, ay mas mabuti kung magaan sa atin. Halimbawa, yung Salatul Isha, isasala ito ng mga alas 9, halimbawa, kasama nung ma'mum at saka yung imam, ito ay mas mainam, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Gayon naman, kung ito ay mahirap para sa mga ma'mum, halimbawa, dumarating na yung antok nila, antokin na sila sa mga ganung oras, halimbawa, mustahab na isagawa ito, kaaya-aya isagawa ito ng maaga sa oras nito upang maiwasan ang kahirapan nito. So, gayon din na sinabi rin dito na hindi kaaya-aya, no? Yukra, hindi kaaya-aya ang matulog bago ang pagdarasal ng Salatul Isha. Okay? Hindi maganda ang matulog bago ang pagdarasal ng Salatul Isha. Sapagkat sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, baka mapahimbing ang kanyang tulog at makaligtaan niya ang sala. So ang pakikipag-usap, gayon din pagkatapos nito ng Salatul Isha ay hindi rin kaaya-aya. Hindi rin maganda ang pakikipag-usap pagkatapos ng Salatul Isha. Ibig sabihin, pakikipag-usap sa mga tao. Sapagkat nagiging dahilan ito upang hindi makatulog ng maaga para sa maagang paggising. Sa makatuwid, dapat matulog kaagad pagkatapos ng Salatul Isha upang siya ay magising sa huling gabi para makapagdasal halimbawa ng tahajjud at para makapagsala ng Fajr ng may kalakasan. At ito ay dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na hindi kaaya-aya ang matulog bago ang Isha at pakikipag-usap pagkatapos nito. So, ito ay ang tinutukoy dito ay kung ang halimbawa, ang pagkikipag-usap dito, halimbawa, pagkatapos ng Salatul Isha, nakipagchismisan ka halimbawa sa mga tao nang walang halaga, ito ang tinutukoy dito na hindi kaaya-aya. Kaya binanggit dito ng Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ito ay kung ang kanyang pagpupuyat, sinabi dito, ang tinutukoy dito kasi ang pagpupuyat. Pagkatapos ng Salatul Isha, yung hindi ka matutulog, or itataakhir mo yung tulog mo pagkatapos ng Salatul Isha nang walang dahilan.
ito ay kung ang kanyang pagpupuyat niya pagkatapos ng Isya ay walang silbi. Ibig sabihin ay walang paida yung pagpupuyat mo halimbawa. Gayon pa man, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kung ito ay para sa isang wastong layunin at isang kapakipakinabang na pangangailangan, kung gayon walang masama. Okay, labaas, sabi rito. Walang problema kung magpupuyat ka o pagpapaliban mo ang iyong tulog, makikipag-usap ka sa mga tao, kung mayroong dahilan, halimbawa, mayroong kang lecture after Salatul Isya, makikinig ka ng mga lecture after Salatul Isya, ng mga dars after Salatul Isya, walang problema po rito. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, walang masama ito. Kasi mayroong dahilan ang iyong pagpupuyat. Pang-Islam ito ang iyong pagpupuyat. Pero maliban dito ay hindi maaari. Panglima, Salatul Fajr, ang pagdarasal ng Salatul Fajr. Ang oras nito ay nagsisimula sa pagsikat ng bukang liwayway at umaabot hanggang sa pagsikat ng araw. At mustahab, kaaya-aya na isagawa ito ng maaga kung ang bukang liwayway ay sumikat na. Okay, kapag oras na ng Salatul Fajr, ito ay mainam na isagawa ang oras ng sala. Okay, ganun din, sa mga kababaihan na ang inuutosan nito, halimbawa, kasi ang mga lalaki na nagsasala ng masjid, siyempre atay nila yung imam na tawag dito na magsimula ang sala. Pero ang mga babae, kapag nasagawa na nila yung dumating ng oras ng sala, mustahab sa kanila, kinakailangan na magsala agad, hindi yung magpapainit ka pa ng tubig, tawag dito, magluluto ka muna bago mo isagawa yung sala. Hindi po pwede yun. Kailangan unahin muna natin ang sala. So ito ang mga oras, mga kapatid, sa pananampalataya ng 5 ulit na pagdarasal na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin sundin upang hindi natin maisala ang sala bago ito. Halimbawa, maisagawa ang sala bago ang oras nito o maipagpaliban natin ang sala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, fawailun lil musallin, sa mga tuwid matinding kaparusahan at kapahamakan sa mga yaong nagsasagawa ng sala nang may pagkukunwari na wala sa pagiging taimtim nito. Alladhina hum an salatihim sahun, na hindi nila ito ginagawa sa tamang kaparaan at wala ito sa tamang oras na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung mga nagpapaliban sa pagdarasal ng lampas sa mga takdang oras nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Subalit may dumating pagkaraan nila na mga kasunod na henerasyon na nagpabaya sa darasal at kanilang sinunod ang mga masisibing hangarin. Kaya kanilang makahaharap ang kasamaan o isang lambak sa impyerno. Illa man tab, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa sinumang nagsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kahulugan ng tinatawag dito na aba'us sala, yung aba'uha, ang kahulugan ng pagpapabaya nito ay ang pagtaakhir, yung pag-antala nito sa takdang oras. So sino man ang nagtaakhir o nag-antala ng oras ng pagdarasal ng lampas sa itinakdang oras nito, tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakalimutin at nagsasayang at pinagbabantaan niya sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbabantaan niya yung mga tao na yun ng kapaghatian at kawalan ng isang lambak sa impyerno katulad ng mga binanggit nito na aya. Ngunit sinabi niya, sino mang nakalimutan ang sala o nakatulog sa pamagitan nito ay dapat magmadali upang mabayaran ito dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafaratan laha illa dhalik. Ibig sabihin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakalimutan ng sala o nakatulog sa pamagitan nito, hayaan siyang magsala kapag naalala niya ito, sapagkat walang kabayaran ang sala maliban sa katulad nito na sala. Kaya dapat magmadali upang bayaran ang napalampas na sala agad-agad at hindi dapat maghintay hanggang sa magsimula ang susunod po na sala. Gaya ng inisip ng ilang karaniwang mga tao o mga tao na walang kaalaman na kung saan ipinagpaliban nila ang oras ng sala hanggang sa lumipas na ito at gayon din na ipinagbabawal na nagsasala sila sa mga sala na oras na ipinagbabawal. Sa halip, dapat itong ipagdasal kaagad, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito yung patungkol sa pagdarasal na nararapat na maisakatuparan natin, mga kapatid sa pananampalataya. Gayon din na dapat sa atin bilang isang Muslim ay maisakatuparan natin ang mismong oras ng sala sapagkat ito ay kabilang sa surut ng pagdarasal o kondisyon ng sala. Hanggang dito na lamang, insyaAllah, itutuloy po natin sa mga susunod na araw, insyaAllah. Kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po kayong magtanong. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.